sa inuupuan nyo. Parang ganyan lang, para lang din po akong isang guest na nakaupo at nakikinig at gustong-gusto ko nang umuwi. Gustong-gusto ko nang umuwi. Tapos, pauwi na ako, palabas na ako ng pintuan. Sabi, hinila ako nung nag-invite sa akin. Sabi niya, wait! Meron pang last na magsasalita. Pag narinig mo to, grabe, mas nakaka-excite to. Dito magbabago yung buhay mo pag narinig mo tong speaker na to. Inis na ako nun. Gusto ko na talagang umuwi. Pinagbigyan ko. Sige na nga. Umupo ako at nakinig ako sa last 10 minutes na nag-talk. Unang-una sa lahat po, gusto ko palakpakan nyo yung mga sarili po ninyo. Dahil pinagbigyan nyo po yung last speaker na mag-talk sa last 10 minutes. Okay ba yun? Kasi hindi nyo po alam, ako po ay uwi na nung magtutok na yung last speaker. Pero yun pala, yung tao na yun, yung marinig ko yung talk niya, yung one-liner niya, yun pala yung makakapagpayas sa isang negative na kagaya ko po. So ano yung sinabi niya? Bakit po ako na-open yung mind ko? Kasi nung na-invite ako, very negative po ako eh. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo po kung bakit? At ang bata po ako noon, 22 years old, nung ako ay na-invite. Ang sabi niya, para sa yung ginagawa mo na paulit-ulit pero hindi mo naman nakukuha yung mga pangarap mo. Sabi ko parang tinamaan ako doon Parang ako yun Kasi ilang years na ako nagtatrabaho pero hindi ko makuha yung pangarap ko. Mamaya pakita ko po sa inyo yung simple ko pong pangarap. Totoo po yun, 9,000 earner po ako before. 11 years ago. Sino po dito yung 9,000 earner pa rin hanggang ngayon? Every month. Wala na. Mas malalaki na yung sahod nyo sa akin. Tama ba? So ako po yan. And ito po ako, nung ako po ay empleyado pa lang, hindi ko po nakikita ako umaga. Oo, kasi naalis ako madaling araw, umuwi po ako gabi. Todo po ang OT ko, sinasagad ko po para lumaki ang income. And dito po kami, tuwing pong reunion namin, once a year. Alam niyo kung saan kami nagkikita once a year ng family ko? Sa sementeryo po. Kasi hiwa-hiwalay po kami ng aking family, namatay yung father ko, kinuha kami ng lola ko, ng mga kamag-anak. 7 kaming magkakapatid po, nakikitira sa mga kamag-anak. Pag nandito po kami, ayun po yung eksena namin, mother ko, mga kapatid ko, lagi kong tinatanong yung sarili ko, hanggang kailan kaya yung ganito yung situation namin? Na dito kami nagkikita, pag sinabi nila, doon naman tayo sa Jollibee, McDo, huwag na, magdala na lang tayo ng pansit. Ganun lang po yung sinasabi ko sa kanila. Pero bilang breadwinner, bilang isang panganay po, mahirap ba yung feeling na tinitiis mo yung family mo? Kasi wala akong magawa. Wala pa akong choice eh. So, pero that time, nandyan po ako, nag-pray talaga ako. Lord, bigyan mo naman ako ng extra pa na trabaho para lumaki yung income ko, para pwede kong trabahuhin tuwing Saturday, Sunday. Pero minsan ba, pag nag-pray tayo, iba po yung sagot. Iba yung sagot, no? Parang sinasabi natin, ano ba yan? Ba't ito yung binigay? Pero alam niyo po, pagka tayo ay nag-pray at iba ang binigay, ibig sabihin, plano niya mas maganda. Alam niyo po ba, hindi po ako binigyan ng trabaho. Binigyan po ako ng negosyo na kahit ayaw ko, pero ito pala yung lifetime na makakapagpabago ng buhay namin. Year 2013 po, ako po ay sumubok sa isang negosyo. Ito po yun. Tingnan niyo po maigi. Kung ganito po yung nag-explain sa inyo, magbabago ang buhay, maniniwala ka ba? Parang hindi, no? Kaya po ako ay kaya ako ay dudang-duda Talaga ba? May magbabago ba yung buhay? Yan po yung mga nag-invite sa akin. Parang mga yung tambay sa kanto. Parang ganun po Kaya hindi ako naniniwala that time. Parang feeling ko nang loloko lang sila. Pero alam niyo po ba, nung binigay ko yung pera ko, sabi ko, ikaw na yung bahala, Lord. Gagawin ko yung best ko sa first kong negosyo at the age of 22 years old. Alam niyo po, yung time na yan, ang meron lang po ako yung courage. Tapang lang po na subukan yung bago. Kasi ganito lang yung tanong ni CEO Anong assurance mo na mayroong magbabaga sa'yo 5 years? Di ba? After 5 years, kung wala kang gagawing bago. Sabi niya, ganito lang, Eds, kung tingin mo, after 5 years, sa ginagawa mo ngayon, makukuha mo yung pangarap mo, huwag mo pansinin si Sante. Pero kung tingin mo, after 5 years, sa ginagawa mo ngayon, ganun pa rin ang resulta, bigyan mo ng chance, bigyan mo ng try yung gantong negosyo. Kaya ko po siya ginawa. So ito po ako doing part-time, kagaya po ng sinabi nila, part-time lang. Imagine mo, mag-join ka kay Sante, gagawin mo to, part-time lang, 1 hour, 2 hours mo, ilagay mo dito. Okay ba yun? Tingin nyo, kaya ba? Pero yung extra oras mo, pwede ka
kumita, pwede kang maging productive, pwede kang mag-grow kasi may mga training. Yun po yung ginawa ko, umattend ako ng mga training kahit wala po akong idea dito, wala akong alam dito. Sinimulan ko part-time, pero ang maganda dito, meron pong mga pre-trainings and then libre yung mga mentor. Libre yung mga mentor kasi ako po ay nagpapa-coach bilang isang runner. Magkano po ang bayad doon? Dito po walang bayad. 11 years na po ako nagpapaturo sa mga mentor dito. Walang bayad, libre po lahat. Hindi po yung kasama sa hindi po yung kasama dun sa may extra bayad pag ikaw ay nagbumili ng package, hindi po yung kasama. Dito kasama na po yun sa sisimulan mong negosyo. And alam niyo po, doing part-time, totoo po yun, kumita po ako. Nag-start lang po ng maliit kasi nung una, medyo duda pa rin ako kahit member na ako. 1.5, totoo yun, sinabi ni mentor Jo Marie, pero 1.5, naging 2.5, naging 5,000, nag 10,000, sabi ko, wow, ang saya naman ng negosyo na to, meron talagang extra income. And then nag 20,000, nag 30,000, nag 50,000. Tingin niyo po, kung kayo yung nasa position ko at young age, kumikita ng 50,000, tapos doing part-time ko, na-hit ko po yung first 100,000 ko. Kung ikaw ay nagbubunga yung ginagawa mo, part-time lang, itutuloy mo ba? Yes. Tinuloy-tuloy ko po, nag 500,000 hanggang po tinawag ang pangalan ko. Pinakabata pong part ng Executive Millionaire Circle ng Santay. Alam niyo po nangyari po doon, unti-unti po akong nakabayad po ng mga utang. Sino po dito pangarap niya makabayad ng utang? Yung tipong gigising ka, wala ka ng utang. Kasi po ako, bangungot po sa akin yung magkautang. Kasi pagkagising mo, nakaabang na yung di ba? Yung maniningil. Bago ka matulog, hindi ka makatulog, wala kang peace of mind. So kaya ako mo, hanap ng pang bayad ng utang. Ganun po ako kasi breadwinner po ako. Ako po lahat. Pero alam niyo po kay Sante, nabayaran ko po lahat ng utang ko. And ang pinakamaganda po dito, nagkaroon po tayo ng savings. Sino po dito yung may savings? Wala, Wala po akong bank account, wala po akong savings. Pero dito po si Sante, binigyan po ng posibilidad na magkaroon po ako ng savings. Kaya po ang nangyari po, unti-unti po, natupad ko po yung mga pangarap ko. Ang dati ko pong nanay na pangarap ko lang, nung nagtatrabaho po ako na mapahinto ko siya sa pangangatulong, hindi ko po yun nagawa. Pero with God's grace, dito po kay Sante po, napahinto ko yung nanay ko sa pangangatulong. Hindi na po siya naglalabada, hindi na po siya nangangatulong. Yung nanay ko po dati hindi namin yan nakakasama tuwing birthday niya. Pero start po nung ako ay nagsante, nakuha ko po siya, napatara ko siya sa Cavite. Nakatira na po siya sa mas maayos po na bahay. Sa subdivision po na maayos, secured, di ba? Hindi po ako kagaya dati na laging problemado pagka bumabaha sa Marikina. Kasi po nilulubog po yung lugar nila. Dito po si Mother, mas nadugtungan ng buhay dahil po sa barley. Na-paralyzed kasi siya, half body niya. And then, nakakasumba-sumba na po siya ngayon. Nakakasama ko na po siya sa travel. Masarap ba yun? Yes. Kung ikaw ay may mahal sa buhay, may parents ka, may mga kapatid ka, may pamangkin ka, may kamag-anak ka, yung, di ba, may paranas mo naman habang buhay pa siya, yung kanyang mga pangarap. Ito lang po yung challenge ko sa marami. Kailan mo gagawin yung pangarap mo para sa mga mahal mo sa buhay? Ngayon ba o sa mga susunod pa? O kailan, di ba wala na siya, di ba? So, ngayon po, nai-enjoy niya yan. Lahat po ng first time sa buhay niya. Masarap ba yan? And hindi lang po yun, tinuloy-tuloy ko po ang negosyo hanggang po ako ay nakapag full-time. Di ba? So, lumaki po ang resulta natin kay Sante, tinuloy-tuloy ko siya. And alam niyo po, dito ko po naranasan na at young age po, sa edad po na 25 years old, naging car qualifier po ako ng Sante. Masarap ba? Darating ang time. Gagawin mo to pa part-time lang. Akala mo racket lang, di ba? Pero kahit wala kang lisensya, kahit hindi ka marunong mag-drive, pag car qualifier ka, wala ka pong choice, ilalabas mo yung car mo. Masarap ba yun? Di ba? Darating ang time, tatawagin ang pangalan mo. Di ba? Ano pong pangalan ni Tita? Salve. Salve. Travel qualifier to Hong Kong. Wow! Masarap ba yun? Sa akin, sabi ko sa mentor ko, ayoko na yan, huwag mo na ikwento sa akin yung mga travel, mga car, hindi ko yan naiisip. Hindi ko po yan nai-imagine. Basta ang gusto ko lang, kumita lang ng extra kasi tingin ko lang kay Sante Barley, kumita lang ng pa-extra. Parang gano'n lang kaliit. Pero alam niyo po, kinilabutan ako kasi ginagawa ko siya ng tuloy-tuloy. May pa-kotse na, may pa-travel pa, tapos naging part pa po ako ng Executive Millionaire Circle. Tanong po, kapag nakapag-travel ka kahit isang libreng bansa, happy-happy ka ba? Yes! Pag libre, mas happy ba? Yes! Libre, alam niyo po, sa edad ko pong bata na nag-start, marami po akong duda.
So, may maniniwala ba sa akin? Kaya ko ba talaga yan? Wala naman akong quality contacts, mahihain pa ako. So, okay na yun kahit isang country. Pero alam niyo po, ang plano ni God, grabe po. Grabe po. Pag ginawa niyo itong Sante, totoo po yung sinabi nila, worth it po to kasi hindi lang po ako sa isang bansa nakapag-travel. Pinalibot po ako sa 30 countries ng libre. Di ba? Ayan po, imagine mo. Imagine mo ang feeling kapag ikaw ay nakaupo sa Santorini, nagkakape. Anong feeling kapag ikaw ay namamangka sa totoong binis sa Italy? Ano kayang feeling nun, di ba? Ano kayang feeling, di ba, HHWW kayo sa Europe ng asawa mo? Di ba kung gawin? Ano kayang feeling kapag nakaganto lang, nagmumuni-muni ka sa New Zealand? Ano kayang feeling, di ba? Masarap ba? Actually, makasakay ka nga lang ng aeroplano, tapos nakasilip ka ng ganyan sa bintana, nakakabaliw na po yun. Kasi gano'n yung feeling ko na nag-start po ako eh. And ito po, hindi ko na kayang ilagay lahat. Nandiyan po sa Dubai, nakapunta kami sa safari, nakapunta kami sa New Zealand, sa mga lugar po sa Asia. Hindi ko na kayang ilagay lahat ng photos, ang dami eh. Baka lumiit eh, di ba? Pero, pangarap nyo rin ba yan? Yes! Pangarap nyo ba yung full package na negosyo na may pa-travel? Yes! Ang sarap kaya mag-travel ng libre. Tama sinabi nila eh. Wala kang gagawin, kumain lang, matulog, maggala, mag-activities, manood ng mga show doon, mag-aura. Ano kaya feeling gumaganto ka sa cruise? So gumaganon-ganon ka, di ba? Lumilipad-lipad yung hair mo, naka-shades ka. Sarap ba nun? Imagine ko lang yung dati kasi kinukwentuhan lang kami ng mga mentor noon. Ngayon naging possible na po. Dahil lang po kay Sante. Wala kaming ibang negosyo. Ito lang po. Ito lang, di ba? Kaya worth ito pag sineryoso mo. And ito po yung nakakatuwa. Makasakay ka ng aeroplano, masaya na po. Pero hindi ko po akalain na makakaranas po ko ng business class experience. Kasi nakikita ko lang po yan sa mga celebrity, sa mga, di ba, mga big time talaga ng mga tao. Pero sa atin po, kahit di po celebrity, kahit di po ka big time, di ba, pinaranas po ni Sante, business class experience. At hindi na po yan, tingnan niyo po, imagine this. Kasali ka ng Sante, part-time mo itong gagawin, may mga ganito, di ba? Imagine niyo po, ito yung room nyo. Di ba? Ito yung room nyo pag nag-cruise kayo. Dati kinukwento lang sa amin ng mga mentor. Pero kala namin inuutulong kami, sus. Pa-imagine pa to si mentor, di ba? Kala mo naman mangyayari talaga sa amin. Pero totoo po yun. Kung ano po yung sinasabi ko sa inyo, totoo po yun. Imagine mo, ito yung room mo sa cruise, tapos ito yung veranda nyo, di ba? Ayan o, ito po yung view namin. Kada bukas namin ng cabin namin, kada bukas namin, Ma'am Sheila, ng door ng namin, cabin namin sa cruise, ito yung mga view, di ba? Tapos magde-date kayo ng asawa niyo dyan, di ba? Ang sarap po mag-cruise. Iilan lang po ang nagka-cruise. At blessed po tayo na binigyan tayo ng opportunity para matupad yung pangarap mo na makapag-cruise. Oo, totoo po. And tingnan niyo po ito, ilan lang po ito sa picture namin sa Iceland. Ito lang po yan, last year lang po yan. Ayan na po yung favorite kong pinuntahan namin ngayon. Noong nakaraan kasi, Greece, saka New Zealand. Ngayon, ito na. Ano kaya feeling at your young age? Nagta-travel ka. Tapos libre lang. Yung wala kang pinaproblema na, baka nabawasan yung savings, di ba? Ano kaya feeling ng gano'n, di ba? Ang sarap pag libre. Maganda ba? Yes! Ano kaya feeling kung ikaw yung naglalaro sa totoong snow? Ano kaya yung feeling na ikaw yung nandyan sa Iceland? Ang ganda, no? Parang magical yung lugar, no? Imagine niyo po, kami pong nakasawa ko, dyan po si Mentor Gab, ang aking husband, nasa likod po. Pwede nating palakpahan. Siya po yung kaninang mapayat na maitim na nagpe-present sa akin nung nag-start. Siya po yung inintay ko na last na nag-talk. Siya pala yung makakapagbago ng takbo ng buhay ko. Di ba? Kaya no? So, imagine niyo po yung sarili niyo, someday, yan yung pwedeng mangyari sa iyo. Oy, na-flash agad. Alam niyo po ba, kwento lang, no? Nung ako ay nag-i-start, sabi ng mentor, binibigyan kami ng keychain. Tawag doon, parang pasalubong keychain na maliit. Tapos lagi niya sasabihin sa akin, ikaw na next. Tapos so meron akong income, umalis kami, meron kaming pagbalik namin may income daw. Tapos sabi niya, ituloy-tuloy mo lang yung negosyo, Eds. Kahit part-time lang, di ba? Kahit parang feeling mo walang nangyari, ituloy-tuloy mo lang. Darating ang time, pag nagta-travel ka, yung sahod mo or yung income mo hindi nagbabakasyon. Sabi niya, kahit nagbabakasyon ka, yung income mo hindi nagbabakasyon. Alam niyo po, June 13 kami bumaba ng barko last year. 15 days po kasi yung cruise namin. June 14, need ko pong pumunta sa head office.
office kasi kinukontak ako, kunin ko na daw yung cheque. Ito po yung amount. Magkano po? Okay po ba yun? Galing kayo sa bakasyon, 15 days, tapos may marireceive kang cheque. Jet lag pa po kami niyan, wala pa po kaming tulog, di ba? Tapos, June 15, kailangan ko pong pumunta ng kasa. ASAP. Bakit? Nirelease po yung second car ko. Yung first car ko po, fully paid na po yun. From Sante, nasa bahay pa rin po yun. Ito po yung second car. Tama si Mentor Charlie, 700 po ang binigay sa akin. Ito po, 200,000 lang po yung DP. Magkano po yung sukle? Ay, Sheila. Sheila, sa atin lang. Pero tingnan nyo, masarap ba yung ganyan? Imagine mo, yung sarili mo, makaka-receive ka ng first car mo, medyo nanginginig ka pa, di ba? Kukunin mo sa kasa, kasama mo yung family mo, tapos ipagdadrive mo sila, nasa likod yung mga anak mo, asawa mo, pamangkin mo, kamag-anak mo, masarap ba yun? Dati lang po yung pina-imagine sa amin, ngayon po, ako na po, yung naglalabas ng aking sasakyan, di ba? So it's possible. And totoo po yan, may mga libreng gadgets po dito, hindi mo kailangang bilhin sa packet mo. And dito po, totoo po na pwede kang kumita ng dollar kahit nasa Philippines ka. Sino po dito kami gusto kumita ng dollar? Kahit hindi OFW. Marami po, di ba? Sino po dito yung gusto na darating ang time, part din siya ng global dollar earner? Alam niyo, totoo yung sinabi ni Mentor Archie kanina. Pag hindi ka mahilig magtaas ng kamay, hindi mangyayari sa'yo, di ba? Sino dito gusto kumita ng dollar? Isa ba, di ba? Yun, di ba? And naging part po tayo ng Sante Elite. Iyon po yung prestigious na mga ina-awardan na top performer. Pero ang pinakamasarap po sa lahat, di ba? Ito po yung dati na, baka sabihin nyo kasi, kaya naman yan, ganyan si Mentors, mukhang artistahin na yun, mukhang okay naman yung buhay nila, di ba? Hindi po, ito kami nag-start, oh. Alam mo ba, sa place na to, sa bahay na yan, dyan po kami nag-i-invite ng partner. Sis, pagka dyan kita ini-invite, nagme-meeting tayo, maniniwala ka bang may future tayo? Parang hindi, natatawa siya, parang hindi, di ba, hindi ka panipaniwala. Tingnan mo yung nanay ko. Yung nanay ko yan, yung mga partners namin, tingnan niyo yung room namin, puro dream board. Talagang pinaniwala lang kami na may mangyayari sa amin dito. Punong-puno yung kwarto namin ng dream board, ayan po yung mga old packaging ng Bartik. Diyan kami nagtanim, diyan kami naniwala na mayroong mangyayari sa amin. Hindi nung nagganyan yung mga bahay ng mga mentor nyo kung saan kayo minsan pumupunta. Tama ba? Pero alam niyo po, pinaniwalaan namin dyan. Alam niyo po, itong bahay na to, dyan po nirelease yung first car ko. Lumipat lang kami kasi nabato po yung bahay, yung kotse ko. Kasi nga, medyo squatters area po ito. Pero ang point ko po dito, kung ano may sitwasyon mo ngayon, huwag mo hintuan. Dire-diretsuhin mo na para bang tingin mo, feel na feel mo, mayroong mangyayaring maganda sa atin eh. Kasi ganun po yung ginawa namin. Right now po, hindi na po kami dyan nagkukwentuhan. Right now, hindi na po kami dyan nag-meeting. Dahil po sa tulong ng Diyos, napalitan na po siya ngayon. Upgraded na po, di ba? Nakabili po kami ng aming sariling resort. Actually, doon po kami galing kanina sa Silang Cavite. Tingnan po to. Factory worker, office staff na kumikita ng 9,000 a month, nakabili po ng 1,000 square meter resort. Dito na po kami nag-meeting, nag-brainstorming, dito na kami, di ba, dito na namin pinapaniwala yung mga partners namin na merong mangyayaring maganda sa inyo. Actually, ngayon pong araw na to, meron kaming mga bisita. Nandun po yung isang grupo namin, and then tomorrow meron din po, araw-araw may schedule po kami dyan. Anong ginagawa niyo dyan, mentor? Nagkukwentuhan lang ng mga pangarap. Kaya po, ito po yung tip ko sa inyo. Pag may mentor kayo or sponsor kayo na nagkukwento sa inyo ng ganito, ito mangyayari sa atin, ito yung pupuntahan natin, magta-travel tayo, magkaka-property tayo, magkaka-kotse tayo, magkita tayo, paniwalaan nyo! Paniwalaan nyo! Ganun lang muna yung ginawa namin. Nagpauto una pansamantala, pero right now po, reality na po, di ba? And totoo po yun, hindi lang po isa, nakapito po kaming property dito. May condo, may house and lot, may mga prestigious po na lot. Sa Tagaytay, lahat po, Sante lang po, wala kaming ibang negosyo. Ibig sabihin, worth it po ito. Cheap ang capital natin. Maliit lang, di ba? 5988, 26,400, pero hindi po cheap ang resulta na ibibigay sa inyo ng negosyo na to. Kaya, pag paano kapag gusto mong ibigay invest mo, di ba? Pag tinodo mo to, worth it. Wala kang pagsisihan sa gagawin mong effort sa negosyo na ito. Kasi kami po, hindi namin to kayang mabili sa batang edad kung wala pong Sante. Tama ba?
And hindi lang po kami, ngayon po yung kinukwentuhan namin doon sa lumang bahay. Ngayon po, yearly po, libre ang travel namin. Yung dati po namin kwentuhan na magkakapit tayo. Imagine mo, nandun kayo sa lumang bahay, kukwentuhan kami na magkakapit tayo sa iba't ibang bansa. Parang inuuto lang kami, no? Sa lugawan, nagkukwentuhan kami, magkakapit tayo sa iba't ibang bansa. Right now po, nangyari. Nagkakapi kami sa cruise, nagkakapi kami sa Singapore, nagkakapi kami sa Malaysia. Pakitapik mo ngayon nasa kanan mo. Partner! Next time, magkakapi tayo sa cruise. Oy, nasa kaliwa naman, di ba? Nasa kaliwa naman. Partner! Next time, kakain tayo ng pasta sa cruise. Wow! Wow, sarap, di ba? Marami po tayo naka-rate ng mga diamonds. And yung dati ko pong duda na may maniniwala kaya sa akin, meron din kayang kakita bukod sa akin. Meron po. Hindi lang po kami yung mga naging milyonaryo. Sila din po. At actually, hindi na po siya updated, no? And ang pinakamaganda po dito, marami din pong nagka-kotse po sa aming team na dati pong kwentuhan lang. Kaya naniniwala po ako sa inyo, yung kwentuhan nyo ngayon, tuloy-tuloy nyo po yan. Wala pong imposible. Kung nakaya po ng mga kabataan na ito, nakaya namin kahit zero po kami nag-start, kaya nyo din po magkakotse po dito kay Sante. And, ayun po, tinan nyo po. Ano lang to, simpleng almusal, tas nagiyaan lang po kami. Sabi namin, tara, dalhin nyo yung mga kotse nyo. Ayun po, sa subdivision namin. Masarap ba yung ganyan? Diba? Ito na po yung bunga na namin noon, nung nagkukwentuhan pa lang kami. Imagine mo, isa yung kotse mo sa nakapila dyan. Oh, diba? Ano kaya feeling mo, no? Bababa ka ng sasakyan. Ipapatawag ka ni Sante, Miss Salve, pwede ka bang pumunta sa Friday? May car shoot tayo, di ba? Naka-aura ka, tapos gagawin ka ng shade mo, di ba? Shoot ka, no? Ganun lang kami dati. Imagine lang namin lahat. Parang tingin mo, di ba, ambisyosa ka. Ganun mo talaga. Pag may pangarap, di ba, i-imaginein mo muna at i-feel mo muna. Next time, mahugulat ka. Reality na pala, di ba? So, alam niyo po, nakakatuwa ko dito. Tingnan niyo po to. Ngayon po, nagagawa ko na yung passion ko. Meron ka bang mga gustong-gustong gawin, pero wala kang time at kulang ka sa fund? Alam niyo po, dati pangarap ko itong gawin, hindi ko agad siya nagawa kasi magastos po itong sports na ito, running. Kala ko sapatos lang yung kailangan, no? Pero marami palang kailangan. Pero right now po, nagagawa ko yung mga gusto ko. Dahil meron na po akong malayang oras at meron na po akong sapat na fund. Gusto mo ba yun? Someday? Saka isa pong pangarap ko pa ay baking, di ba? Magagawa mo yan dahil po kay Sante. And ang pinakagustuhan ko po dito, yung magiging ikaw dun sa proseso. Masarap ba yung negosyo na tuturuan kang maging better version ng sarili mo? Yung akala mo ikaw na yan, hindi pa pala, di ba? Meron ka pang ibubuga pala. Masarap ba yung negosyo na pwede kang makapag-create ng impact sa buhay ng iba? Yung tipong dahil sa'yo, maraming mag-i-improve ang buhay. Kagaya na lang po ng mga partners ko po na ito. Hindi ko po kakilala yung iba, hindi ko po sila kaano-ano. Pero dahil po sa Sante, naging channel po tayo ng blessing, di ba? Ibig sabihin po, yung negosyo, kapag nag-join ka, hindi mo siya gagawin mag-isa. Gagawin mo siya ng may kasama at kasama mo yung mga mentors mo. Kagaya ng sinabi ko po dito, ang pinaka-nagustuhan ko sa negosyo, libre po yung mentor. Walang bayad yung mga mentor, hindi ka niya iiwan hanggang magtagumpay ka po dito kay Sante. Ang kailangan mo lang gawin, tip ko po sa inyo, dikitan nyo yung mga mas successful sa inyo. Makinig kayo sa mga taong successful po kay Sante. Believe me, kung 4 na yan, lagi mong kasama mga successful sa'yo. Pang-5 ka, believe me, yung resulta nila, someday, resulta mo na rin. Ganun po kasi nangyari po sa akin, di ba? And, meron na po akong family. Actually, yung 2 kong anak, andun po, nagkakagulo dyan sa kabila. Di ba? Kasama ko sila. Ang nakakatuwa po sa negosyo, hindi lang po ito kitaan. Tinuruan po kami nitong magkaroon ng balanced life. Gusto nyo ba yung darating ang time? Kumikita ka, may time kang gawin ang mga bagay na gusto mo, di ba? At the same time, nakakapag-contribute ka para maging better ang buhay ng iba. And ang pinakamasarap po sa lahat, meron kang peace of mind. Kasi wala po ako nun dati. Mahal po yun di ba? Wala po akong peace of mind dati. Pero dahil po kay Sante, nagkaroon po ako ng peace of mind. At ang pinakamasarap po dito, darating ang time, may mga taong magpapasalamat sa'yo. Dahil natulungan mo na magbago ang takbo ng buhay nila. Okay ba yun sa'yo? So, sino po dito yung mga first-timer? Uy, first-timer pala si ate kasi
Grabe yung pakikinig niya eh. Kala ko, member na po si Ate Salve, di ba? Ito lang po yung tip ko sa mga first-timer. Wala, tama yung sinabi ni Mentor Jera, walang perfect time. Kasi yung iba po nag-iisip pa na, baka ang perfect time ko next month, next year, di ba? Hindi po, ako po, ito yung sasabihin ko po sa inyo. Now is the perfect time for you to give yourself and your dreams a chance. Walang ibang perfectong oras. Ngayon po yun, di ba? Kung gagawin mo lang din naman ito next month, next year, ngayon na. Para makakakita tayo ng game plan, ng progress, at para masimulan na natin yung pagbabago ng buhay ninyo. So, with that, di ba? Andito kami ng mga partners natin sa Bulacan. Sama-sama po tayo at tulong-tulong. Let's dream for more with Sante. Thank you everyone. Congratulations, Sante Bulacan and Ma'am Sheila. God bless us all. Thank you.